Ayan. Thank you so much sa award na to. Grabe, no? So, hindi ko na ito masyado kakabaan pa. Ang isi-share ko lang is yung word na committed. So, nag-search ako kahapon, kaninang madaling araw, kung ano ba talaga yung meaning ng committed. So, sabi sa Cambridge Dictionary, yung committed daw, loyal and willing na ibigay yung time and energy sa isang bagay na pinaniniwalaan mo. Ayan, so tinagalog ko na, diba? So, ayun nga. So, ako, sa sarili ko, gaano nga ba ako ka-committed sa pangarap ko? Ayan, share ko lang. Pagising ko pa lang sa umaga, pagbukas ko pa lang ng bintana namin, thank you, Lord. Talaga namang sobrang excited ako, as in talagang pakiramdam ko, napakaganda ng umaga. Kasi why? Yung buhay ko wala nang replay, wala nang rewind. So, minsan lang ako mabuhay sa mundo, bakit hindi ko pa ibigay yung best ko para sa pamilya ko? Wala na eh. Ito na lang talaga yung pag-asa ng pamilya ko. Ito na lang talaga yung nakikita kong paraan para mabago yung buhay namin. At ako lang yung nakikita kong dahilan para yung asawa ko umuwi na dito. That's why patuloy po akong nagbibigay ng aking 100% commitment dito sa ginagawa ko. Yun. So, lagi ko yung tinatanong sa sarili ko, gaano ka ba ka-committed sa pangarap mo? Ano yung willing mong ibigay? Yung oras at yung energy. So, yun po guys, committed. Yun po yung power na dinadala-dala ko everyday, na excited ako from paggising ko sa umaga at bago ako matulog. Yun lang po, thank you. So, hello everyone again. Share ko lang po yung ibang yung journey rin po namin this past few months. Isa lang po yung words na yung rejection po. So, ako personally, ayoko po nang nare-reject ako kasi parang feeling ko na-down ako, walang tiwala yung taong nakakausap ko. Sobrang, nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko, yung rejection. So, pero nalaman ko dito sa journey ko kay Yesland na hindi lahat na makakausap natin, na mga tao na ma-encounter natin, is makukuha mo yung loob. So most of them, sa dami po ng na-reserve namin, almost times 3 po siguro, yung rejected po na namin nakukuha. So para sa amin, yung effort, yung time po namin is hindi sayang. Kasi yung rejection po na yon dun sa mga tao na yon is yung po yung nagsisilbing mas lakas pa po namin sa pagbibenta ng bahay at pagpatuloy po yung pangarap namin. So hindi naman sa sinasabi ko, huwag tayo masaktan, tao lang po tayo, lahat po, tao lang po tayo, nasasaktan tayo, dinadamdam natin yan. Ako nga po pag may mga rejection na sunod-sunod, wala akong reservation, marami akong treating, puro rejection yun, nagpapahinga po talaga ako. So sinasabi ko sa asawa ko, yung ginagawa ko guys, nag-Netflix ako, nagkiki-drama ako, pero yun po, pagka nakapagpahinga na ako, bumabalik ulit ako, pinabalik ako kung bakit nga ba nandito ako kay Yesland. Bakit nga ba nangarap ako na pasukin yung pagiging sales agent? So yun lang po yung nagpapalakas din ng loob ko. So kahit marami tayo rejection, nag-resort sa iba yung mga clients natin, wag po natin gawin yun na dahilan para i-stop yung mga goals natin or para hindi tayo proceed for our goals. Dapat po yun yung magsilbing lakas pa po natin and mas madagdagan pa po yung tiwala natin dapat sa sarili na kung meron po nag-reject sa ngayon, darating po yung time na mas magta-times 3 pa po yung mga rejection natin na nakuha for the past few months. That's all. Thank you. Good morning, Yesland. Masabi na nila lahat. Wala na silang pinira sa akin. So, ayun po, as I aim to finish strong this 2024, ano nga po ba yung mga natutunan ko last quarter na sa tingin ko is ma-apply ko and mas makakatulong para mas ma-hit ko yung goal this 2020, bago matapos tong quarter na to. So, for me, hindi ko to ginagawa kasi before. Number 1 is yung consistent follow-up sa clients. Nasanay po kasi ako before na marami talagang inquiries. So, may pumasok man dyan, pag sinandan ko ng details, hinahayaan ko lang. And then, nasanay po ako ng ganon. Tapos, recently, na-realize ko na mahalaga pala yun kasi, syempre, FB ads yun. Yung FB ads, ginagastosan natin yan. Doon ko na-realize na hindi pala natin siya dapat pabayaan. Yung FB ads na yan, time, effort, yung i-consume yan sa atin. Hindi natin siya dapat
ipagsawalang bahala lang or iasa lang talaga doon. Kailangan ipa-follow up natin yung mga clients natin. So, every Wednesday and Friday, nagpa-follow up ako sa clients. Yung mga magre-reply, inilalagay ko sa follow-up or ninonote ko na siya sa cellphone ko para mabilis ko na silang mahanap and kung ano yung mga kailangan nila. Second is yung confidence. Napakahalaga na meron tayong confidence sa pagbebenta ng bahay. Kasi kung wala tayo nun, paano natin mapapayas yung mga clients natin, di ba? Kung tayo mismo parang laging duda, laging tanong sa coordinator, as much as possible, kapag may focus tayong project, pag-aralan na rin po talaga natin yun para hindi tayo laging nakaasa sa coordinator. Like, kung ano yung mga kailangan natin gawin, ganyan, para kasi hindi naman po talaga lahat okay, di ba? Pero, ayun lang po. Tapos, nalimutan ko na ako isa. So, ayun lang naman po yung masashare ko. Follow up sa mga clients. Mag-effort po tayo and mas doblehin natin yung effort. Lalo na matatapos na po yung 2024. Kung yung iba po sa inyo wala pang benta, sana i-workout natin para bago matapos yung 2024, meron tayong benta. Kasi honestly, kung hindi po tayo bebenta, baka tama rin po kayo. Sayang naman po yung ginastos nyo sa yung time and effort nyo, yung pagpapa-accredit nyo. So, as much as possible, gamitin natin yun lahat and i-maximize natin. Kasi kaya nga po tayo pumasok sa YesLab is para magbenta, hindi lang po para manood sa mga sizzling, di ba? So, ayun po, benta po tayo. Actually, mas na-challenge po ako ngayong last quarter kasi syempre, yung mga first and second quarter po, medyo unexpected naman po talaga yon. Hindi ko naman po yun dinote. Pero ngayon po is meron na akong goal. May goal na ako na i-hit din yung mga naging target ko last quarter. And hopefully, mahit man yun o hindi, okay lang. Kasi alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko and gagawin ko yung best ko. Para makuha ko yung mga bagay na gusto ko. So, ayun lang po. Thank you so much.